Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Pag-usapan din po natin, no? Sinampahan na po ng DOJ itong si Pastor Kibuloy ng patong-patong na kaso. Pero masyasyak po kayo dahil eto bot sa akin, no, kung kayo ay supporter ni Apollo Kibuloy, pwede po kayong matuwa, pwede rin kayong good at bad news tong pagsasampa ng kaso ng eto po yung pagsasampa po ng kaso ng DOJ. Basahin muna natin yung paano yung sinampa. Okay. Remulla, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla said the decision came after a review of dismissal rate. O yung dinismiss po ng prosecutor sa Davao City. Yun po ang isinampa. Bad news, 'di ba? Na-dismiss na nung sa Davao City Prosecutor's Office. Muling binuhay ni DOJ Remulla. Okay. Mahirap magsalita tungkol sa nangyari pero alam naman natin na mahirap magdemanda sa isang lugar kung saan malakas ang kapangyarihan ng taong binabangga at mababangga, matatamaan. Kaya dito, pagalingan na ng attorney to. Ibig sabihin, yung sinampa pong kaso kay Kibuloy sa DOJ, dinismiss po yan ng prosecutor. Ngayon, hindi po ako abogado pero sa tingin ko, no, mapapaliwanag balang araw ng mga abogado yan. Baka bukas yan yung topic ni Attorney Trixie. Kasi ngayon lang to sinampa eh. Okay. The alleged sexual abuse and other crimes happened in 2014 and the charges were filed at the prosecutor's office in 2019. Yan. Dinismiss ito ng Office of the City Prosecutor ng Davao at sa masusing pag-aaral, nakita natin talaga na mabigat ang basehan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na ito. So iko-correct ni Remulla ng DOJ yung pagdi-dismiss ng Davao Prosecutor's Office. Pwede ba to batong sa aking kaunting kaalaman, no? Kung korte po ang nagsabi kasi tatanong niyo, 'di ba? Akala ko ba pag na-dismiss na yung kaso hindi na pwedeng kasuhan, 'di ba? Sabi mo ba dong no double jeopardy? Sa akin po kasi prosecutor pa lang dinismiss na eh. Hindi pa po ito dumadaan sa korte. Yun po yun eh. Kaya sa isang banda, good news and bad news po ito kay anong tawag dito kay Remulla. Bakit po good news and bad news? Kasi nakaamba na po yung extradition eh. Mas mahirap po siyang makalusot doon sa Amerika. Ngayon po, habang nililitis tong kaso niya rito sa Pilipinas, mauna po tong litisin. Kaya dito po muna siya sa Pilipinas. Pero kung wala po siyang kaso na dito sa Pilipinas, pwede po siyang i-request sa extradition para ikulong na siya ron sa Amerika habang tumatakbo po yung kaso. Pero dahil nga may nakasampa na ritong reklamo, di na siya po pwedeng makulong dun sa Amerika ngayon. Tatapusin muna niya yung kaso rito. Yun ang pagkakaalam ko ha. Alam nga namang dalawa yung inaatinan mo, dalawang bansa. Mas priority siya rito na dito siya muna mag-stay. So mamimili siya. Kala mo mag-stay. Okay. Sa isang banda rin, dahil may nakasampa ng kaso, pwede nang unless na may papaliwanag ni Rizon Tiberos na kailangan si Pastor Kibuloy sa kanyang gagawing batas. 'Di ba? I-justify niya yun na kailangan umatin si Kibuloy ng hearing. May kaso na siya eh.
Pwede na niyang talagang eto na lang ang pagtuunan ni Kibuloy ng yung kaso. Kinasuhan na ako diyan eh. Dito ko na sasagutin sa proper court. O, 'di ba? Parang napagbigyan din yung kagustuhan ni Kibuloy na sampahan siya ng kaso. Ang pinoproblema ko doon, yung na-dismiss na, binuhay na maguli ni ni Remulla. Yun yung aabangan natin kung gaano kagaling to si Topacio. Na pa madidismiss niya. Galing magsalita eh. Sana ganun din siya talaga kagaling. Sa bagay, si Topacio naman hindi nawawala ng kaso at halos lahat na ipapanalo niya. Kaya tiwala rin naman na tayo dyan kay Topacio. Okay. Balikan natin tong isa pa. Yung nagaganap po sa Senate, no? Mukhang totoo nga po na may pagtatangka na matanggal na to si Zubiri bilang Senate President. Kaya lang, wala na rin siyang power eh. Kahit nakagather siya ng mga sapat na boto. Diyan kasi sa Senate Presidency, kung sino po ang makakuha ng 13 votes, 24 sila eh. Pag ikaw may 13 votes ka, ikaw ang Senate President. Kaya lang mabuhay po eh. Kita nyo ngayon. Dapat kasi at least majority ka eh. Kaya wala rin bigat to si Zubiri ngayon. Kung ako sa kanya, magre-resign na lang ako. Ibigay ko na sa iba eh. Bakit? Nagpapirma yung mga bataan niya o yung mga malalapit sa kanyang senador, nagpapirma ng show of yung loyalty, no? At ang pumirma sa resolution na manatili si Zubiri, 14. So ibig sabihin, 10 yung hindi pumirma. 10 yung perceive na ayaw na sa kanya. Yung 10 na yun, makahatak lang ng 3 yun. May bago na tayong Senate President. Kung hindi matatag masyado yung pinanghahawakan mo, kung ako kay Zubiri, kasi yan yung inaano niya, di ba? Diyan nakabata yung kapangyarihan niya. Sa may papasan niya yung tiyatya. Pero ngayon pa lang, mukhang hindi niya makukuha yung 3/4 ng Senado. Kasi 3/4 ng 24. So divided by 3. Kala mo ganyan. 16 ang kinakailangan niyang boto para maipasa yung tiyatya. Yung economic provision niyan, tiyatya na yan. Kaya ganito po ang mangyayari niyan eh. Dahil 14 lang po yung sumama na pumirma kay Zubiri. Kulang pa ng 2 yun. So ang mangyayari niyan, baka hindi nila maipasa sa Senado yung tiyatya. Magwawala to sila Tambi, isusulong na naman nila yung People's Initiative. Kasi pag bumagsak po yan, hindi, 3/4 eh. Ay, 2/3 pala. Mali. Bura. Ang kailangan po 2/3. Yun. Sorry. Kailangan po 2/3. So, ang 2/3 po ng Senado ay 16. Yun po ang kinakailangan boto para maipasa yung tiyatya. Kaya yan, kung 14 lang po yung naniniwala kay Zubiri, 16 po ang kinakailangan, kulang siya, hindi po papasa yung tiyatya sa usual. Yan yung kaya panay ang press ko nitong mga para ma-pressure yung Senate eh. Panay press ko nitong mga congressman. Wala namang epekto yung press ko nyo dahil wala namang gano'n na. Mas marami pa nanonood sa rally. Kaysa sa press ko ninyo. Sa totoo lang. Masabik yung mga tao na pakinggan nyo. Sino ba naman yung nagsasalita lang? Wala kang mabibigat doon, di ba? Pero mas gusto ng mga tao makaramdam. Alam niyo kasi nararamdaman sa rally. Parang pag umaten ka kasi ng rally, parang may power pa kami. Hindi nyo kami pwedeng apihin. Ganun eh. Ewan ko lang sa virtual kung ganun din yung naramdaman nyo habang nanonood kayo. Tapos na. Pag At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.